At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si Spoiler Chapter 1110. So ayan, ay i-review na natin ng bahagya etong si Spoiler natin. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga muna tayo sa may cover page at dito ay makikita nga na etong si Yamato ay nagpapatuloy siya sa paglalakbay dyan sa loob ng bansa ng Wano. So far ay ayan yung nangyayari dito kay cover page natin. But then ay after nga nito ay punta na tayo dito ngayon kay chapter 1110. At dito sa summoning technique na ginawa nga ni Saturn ay successfully na nakalanding na dyan etong apat na Gorosei natin. At may kita nga rin daw dito itong kanilang yokai form o itong kanilang demon form. At so dito ay may kita nga rin daw natin na itong apat pa ng mga elders ay gamit-gamit na nila itong kanilang awakened form. So grabe, talagang madaling-madali dito itong mga elders natin. Pagkalapag pa lang nila dyan sa may Egghead Island ay popwersa na sila, nag-transform kaagad sila dyan sa kanilang awakening form. Pero dito ay sinabi na nga o binanggit na nga kung ano yung mga itsura ng transformation ng apat pang mga elders natin sa kanilang awakening form. At so unahin nga muna natin dyan itong si Saint Venus. At ang sabi nga dito na yung itsura ng awakening form nito ni Saint Venus ay isa namang siyang wild horse. So hindi lang yung basta wild horse kasi nga ay nabanggit naman kanina na yung mga itsura nga ng mga awakened form ng mga elders natin, lahat sila mga demon o yokai. So i-imagine nyo na lang na itong wild horse na to ay may pagka sa demonyo yan. At then ay sunod naman natin dito kay Saint Venus ay eto naman si Saint Jupiter. So ito namang si Jupiter, yung awakened form niya, ang itsura naman niyan ay isa namang siyang malaking uod o malaking bulate. So kasi nga giant worm yung naka-describe diyan. So hindi ko alam kung paano itsura ng pagka may sa demonyo na bulate etong si Jupiter. Pero yun nga, isang higanting bulate diyan etong si Jupiter. At ang isunod naman natin diyan ay eto namang si Saint Tapman. At eto namang si Saint Tapman, yung itsura ng kanyang awakening form ay eto naman, isa nga siyang wild boar naman. So yung dito kay Saint Tapman ay parang eksakto yan para sa kanya yung isang wild boar. So parang bagay sa kanya yung itsura niyan. At ayun pa pala ay higante rin dito itong awakened form ni Tapman. So parang katulad dyan kay Saint Jupiter, higanting bulate. So mga ano sila dito, mga higante yung kanilang awakened form. At then ay sunod na nga natin dito kay Saint Tapman ay eto na nga si Saint Mars. At yung itsura naman nung awakening form neto ni Saint Mars ay isa naman siyang higante na ibon. So ito parang eksakto lang din, parang bagay lang dito kay Saint Mars din yung itsura nga nung kanyang transformation bilang isang ibon. Pero ito nga guys ngayon, yung description so far dyan sa transformation o sa may awakened form ng mga apat pang elders natin. So ito nga, merong higanting bulate, may wild horse, merong ibon at saka may wild boar. So itong mga to ay lahat nga sila mga higante. So ito palang wild horse, hindi nabanggit dito kung giant wild horse yan. Pero lahat sila dito ay itsurang mga yokai. So mga may sa demonyo yung itsura ng mga to. At so pagkatapos nga dito sa description ng itsura ng awakened form ng mga elders natin ay may kita nga dyan na etong mga elders ay aatakihin na nga etong si Luffy ngayon. So dali-dali babanatan nila etong si Luffy. Pero biglang dating nga dyan etong dalawa, si Dory at saka nga si Brogy. At pinigilan nila etong ataking gagawin ng mga elders dito kay Luffy. So eksaktong-eksakto itong pagdating ng dalawang higante dyan kay Luffy kasi nga kailangan ni Luffy ng backup dyan. Kasi nga alam naman natin na kahit nga lumakas pa itong si Luffy ay hindi niya kakayanin mag-isa itong 5 na elders. But then ay after nga nito ay talo naman dito sa side ni Zoro sa paikipaglaban niya kay Rob Lucci dahil finally ay natapos na at natalo na nga ni Zoro itong si Rob Lucci ngayon. So eto talaga yung scene na to, yung sineselebrate ng One Piece community natin ngayon,
yung pagtalo ni Zoro dyan kay Rob Lucci. So kala mo talagang big deal na big deal o kala mo ang lakas ni Rob Lucci. Ganoon na lang kasaya yung One Piece community natin ngayon dyan. But then ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong spoiler natin. Pero balikan nga muna natin yung mga kaganapan dito sa spoiler natin, yung mga review at saka comments ng mga nag-a-arise dyan. At ito nga unahin natin, itong pagkakatalo ni Zoro dyan kay Rob Lucci. So ngayon nga ay talagang napakarami natutuwa dyan nga sa pagtalo ni Zoro kay Rob Lucci. So hindi kasi dahil sa malakas itong si Rob Lucci, kung hindi talagang antagal ni Zoro na stuck nga siya dyan kay Rob Lucci. At eto, kinuha ko lang yung isang meme na ginawa dyan kay Zoro, kaya sila tuwan-tuwa dahil nga dito napakarami pala na ng chapters na ayun nga si Zoro na stuck na sa paikipaglaban dyan kay Rob Lucci. So ilang chapter na ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chapters etong si Zoro sa paikipaglaban dyan kay Rob Lucci. So parang ilan yun? Mga parang halos 3 months din yung tinagal ni Zoro dyan. So kaya ito nagsiselebrate tuloy itong One Piece community natin kasi nga sa wakas ay nakalaya na itong si Zoro dyan kay Rob Lucci. But then ay isunod na nga natin naman dyan ay ito namang laban nga ng mga 5 elders natin dyan kay Luffy kay Nika. So may mga nag-aaris nga na comments na sinasabi na parang itong mga 5 elders nakalaban na before ito si Nika at natalo nga nila yan. At ang pinagbabasihan nga niyan kasi nga yung kung paano lumaban itong si Saturn dito kay Nika ay parang alam niya na yung mga patterns, yung mga atake na ginagawa ni Nika. Tapos ngayon dito kay chapter 1110 ay sinabi nga na bigla-biglang aatakihin na o inaatake na ng mga 5 elders, ang 5 elders nung 4 na elders pa etong si Nika. So sinasabi na parang somehow ay talagang familiar etong mga elders na to sa paikipaglaban dyan kay Nika. At so ayan ay so far eto yung mga comments about dyan sa mga 5 elders natin. Pero maliban pa dito ay talo naman yan dito naman sa side ng mga higante. So ito dumating na nga yung higante dyan sa side ni Luffy para tulungan etong si Luffy sa paikipaglaban dito sa mga elders nga natin. Pero ang sinasabi naman ngayon ng One Piece community natin na itong mga higante si Dory at si Brogy ay wala lang yan. So grabe, talagang minamalit itong mga higante na to at sinasabi nga na talagang hindi uubra yan dito sa mga 5 elders natin. So yung pinag-ugatan nga kasi niya yung sa laban nila dun kay Mr. Tree, so alam niyo naman yung nangyari dun. Pero ang sinasabi pa nga kasi dito na kung itong mga higante ay parang ma-overwhelmed lang nila itong mga 5 elders ay parang ano pa yung 5 elders, di ba nga sila yung highest authority tapos parang ganoon lang sila kadali na matatalo ng mga higante. So ibig sabihin mataas talaga yung expectations para dito sa mga 5 elders na hindi yan basta-basta matatalo lang ng mga gantong higante. So kaya ngayon yung isa pang naiisip na kailangan nga ni Luffy sa paikipaglaban dito sa mga elders ay eto na ang ancient robot. So bukod kay Zoro ay kailangan nga rin daw yung tulong ng ancient robot na to since na parang gumagalaw-galaw na nga yan So kinakailangan na kumilos na kagad dyan at backupan nito yung mga higante. So hindi si Luffy, yung higante pa yung babakapan. So kasi nga yung tingin dito kala Dory, kala Brogy may hina So ewan ko ba bakit ganun. Pero yan ay kayo ba sa tingin nyo ay talagang mahina nga ba o hindi uubra itong mga higante dyan sa mga 5 elders natin? So kung ako lang naman ay sa tingin ko talagang hindi pa sapat yung lakas ng mga higante natin. So medyo nag-expect din ako dun sa mga 5 elders natin na talagang malakas yung mga yon. So although malakas din naman yung mga higante natin, pero yun nga parang hindi sapat yung lakas nila para tapatan yung lakas ng mga elders. At so pagkatapos nito is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin. At ayan ay talagang kagulo sila dito na sa may Egghead Island. Nagsidatingan na yung 4 na elders tapos naka-awaken form pa. Pero yun pala naalala ko lang, ang medyo malupit din na itong sa mga One Piece community natin sa kanilang what to expect at sa kanilang mga prediction. So far halos lahat ng mga na-share nila ay eto tumahama nga dito kay chapter 1110 natin. But anyways ayun nga guys, kapag meron ng mga bagong update o info patungkol dito kay chapter 1110 ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pala kalimutan na mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.